Sa Arizona, ang lawa ng Victoria ay kilala bilang pinakasikat na lugar para sa bakasyon ng tagsibol. Gayunpaman, isang taon na ang nakalilipas, ito ay inatake ng mga sinaunang piranha at libu-libong tao ang namatay. Isang kampanya ng pagpuksa ang nagdulot ng kawalan ng tirahan sa lawa na naging sanhi ng pagbaba ng lokal na ekonomiya dahil hindi na ito umaakit ng turismo. Ang lawa ng Victoria ay naka-quarantine na ngayon. Sa Cross Lake, dalawang magsasaka ang naghahanap sa kanilang baka nang hindi napapansin ang kakaibang itlog na nakadikit sa mga halaman sa ilalim ng tubig. Pumasok sila sa lawa at tumingin sa paligid hanggang sa matagpuan nila ang kawawang baka na patay na sa tubig. Hinampas nila ito ng kawit para simulan itong hilahin at hindi nila nakita ang itlog na lumabas sa bibig nito. Habang may mabilis na lumalangoy malapit sa kanila, napansin ng mga magsasaka ang paggalaw ng tiyan ng baka at hinawakan nila ito para tingnan. Agad na umutot ang baka at naglabas ng mas maraming itlog. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na tingnan ng mas malapitan at inilabas ang lighter, ngunit muling umutot ang baka. Ang gas na ito ay tumama sa maliit na apoy at naging malaking apoy na ikinagulat ng mga magsasaka. Habang sila ay humahakbang paatras, ang buong baka ay sumabog at ang mga itlog na nasa loob ng katawan ay nalaglag sa ulan sa paligid nila. Mabilis na napisa ang mga itlog na ito at pinalibutan ng mga bagong silang na piranha ang mga magsasaka upang kagatin ang kanilang mga binti hanggang sa sila ay bumagsak. Pagkalipas ng ilang minuto, muling lumitaw ang isa sa mga magsasaka na may mga piranha sa mukha. Dinampot niya ang isa at kinagat ang ulo nito, iniluwa ito sa hangin bago muling bumagsak sa tubig. Maya-maya, nagre-record si Chad ng advertisement para sa muling pagbubukas ng kanyang water park gamit ang maraming magagandang babae bilang bahagi ng promosyon. Sa sandaling iyon, ang kanyang stepdaughter, si Maddie, ay umuwi para sa summer at nagimbal ng mapagtanto na pinalitan ni Chad ang kanilang mga certified lifeguard ng mga dancer. Ipinaalala ni Chad sa kanya na iniwan ng kanyang yumaong ina ang parke sa kanyang mga kamay at mayroon siyang naiisip na malaking plano tulad ng isang saradong lugar para lamang sa mga matatanda kung saan lahat ay maaaring lumangoy ng hubad. May mga camera na nagre-record ng mga close-up ng mga katawan ng kababaihan at ipinalalabas ang mga ito sa malalaking screen. Kinamumuhian ito ni Maddie at gusto niyang tanggalin ang mga camera, ngunit si Chad ang may-ari ng 51% ng parke at si Maddie ay mayroon lamang 49%, kaya siya ang masusunod. Nang gabing iyon, nagkaroon ng malaking salo-salo sa water park at muling nakita ni Maddie ang ilang mga kababata, kabilang si Barry, na palihim na umiibig sa kanya simula pa noong ika-7 baitang. Nang subukan ng dalawang lalaki na magsindi ng sigarilyo gamit ang mga paputok, ang maliit na rocket ay nahulog sa tubig at lumikha ng maliit na pagsabog. Nagbiro si Officer Kyle tungkol sa pag-aresto sa kanila, ngunit siya ay umiinom at naninigarilyo rin. Siya ay dating kasintahan ni Maddie at patuloy na sinusubukang pumorma sa kanya. Sa lawa, sina Shelby at Josh ay nag-skinny dipping at habang sila ay nagsasaya, ang mga piranha ay nagsimulang lumangoy sa paligid ng kanilang mga binti. Bigla, isang piranha ang pumasok sa pagitan ng mga hita ni Shelby at lumangoy sa loob niya na nagpapaisip kay Shelby na sinusubukan ni Josh na maging intimate. Sumumpa si Josh na wala siyang ginawa, ngunit umalis pa rin si Shelby. Samantala, sa isang van, pinagdasal ni Ashley ang kanyang kasintahang si Travis kasama niya bago sila mag-ibigan. Matapos niyang pusasan ng isang kamay nito, nagsimula na silang maglikot at aksidenteng nasipa ang handbrake. Agad na umandar ang van at nahulog sa lawa, kaya ngayon ay unti-unting umaapaw ang tubig sa sasakyan. Natuklasan ni Ashley na nahulog ang susi ng posas, kaya desperado nila itong hinanap ngunit walang nangyari. Nagpa siya na mas mabuting humingi ng tulong, lumabas si Ashley sa van at umakyat sa ibabaw nito. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga piranha sa van at kinain si Travis. Habang patuloy na lumulubog ang sasakyan, tinawag ni Ashley si Travis habang tinitingnan ng bintana na biglang nabasag ng duguan na katawan ni Travis. Pagkatapos ay lumubog ang kanyang katawan at kinain ng mga piranha ang natira habang patuloy na sumisigaw ng tulong si Ashley. Kinabukasan, nililinis ni Barry ang lahat ng basurang naiwan ng grupo at nakita niya ang kanyang katrabaho na si Dave na nagsasariling sikap gamit ang tubo ng tubig. Patuloy na hinahanap ni Maddie sina Ashley at Travis, ngunit hindi sila napansin ni Shelby at Josh. Bigla, nakaramdam ng pagkahilo si Shelby at sumuko sa sahig. Inakala ni Dave na buntis si Shelby at tinawag itong morning sickness. Samantala, kinuha ng mga pulis ang van mula sa lawa, ngunit wala silang nakitang bangkay. Ipinaalam ni Kyle sa iba na nawawala ang magkasintahan at patuloy na sinusubukan ni Shelby na tawagan si Ashley, ngunit hindi ito sumasagot. Pagkatapos, umupo sina Shelby at Maddie sa tabi ng lawa upang pag-usapan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Shelby na may dumampi sa kanyang mga paa at nakita nila ang isang malaking piranha na tumalon sa tubig. Agad silang tumakbo palayo sa takot, ngunit binangga ng mga piranha ang daungan kaya nawasak ang kahoy at naging sanhi ng pagkahulog ni Shelby sa tubig. Nagmadali si Maddie upang tulungan siya at nailabas si Shelby bago pa man siya makagat ng mga piranha. Habang tumatakbo sila, nabali ang isang tabla at naipit ang paa ni Shelby sa butas.
Mabilis siyang tinulungan muli ni Maddie at patuloy silang tumakbo, ngunit sa pagkakataong ito ay nahati ang daungan at hindi makaalis si Shelby habang ang paa ay nasa magkabilang gilid. Nagsimulang lumangoy ang mga piranha sa ilalim niya at tumalon pa upang subukang makuha siya. Takot na takot, tumalon si Shelby para pumunta sa kalahating dulo ng daungan at sinubukang igalaw ito sa pamamagitan ng pagsagwan gamit ang kanyang mga kamay, ngunit sinubukan siyang kagatin muli ng mga piranha, kaya kinailangan niyang hilahin ang kanyang mga kamay palabas. Inabot ni Maddie ang kanyang kamay at nagawa ni Shelby na hawakan ang kanyang mga kamay para tumalon muli at sumama sa kanya sa kabilang kalahati ng daungan, ngunit patuloy na inaatake ng mga piranha ang kahoy at naging dahilan upang mahulog ang dalawang babae sa tubig. Mabilis silang hinabol ng mga piranha, kaya't mabilis na lumangoy ang dalawa at maswerteng nakarating sa baybayin nang hindi nasasaktan. Nang tumalon ng isang piranha para atakihin sila sa lupa, nasalo ito ni Maddie at inihagis sa buhangin. Pagkatapos, parehong dumampot ng mga bato ang dalawang babae at walang awang hinampas ang isda. Pagdating ni Barry para tingnan sila, tinusok nila ang piranha at gumalaw ito sa huling pagkakataon bago tuluyang namatay. Di nagtagal, sinundo sila ni Kyle gamit ang kanyang sasakyan, ngunit hindi siya naniniwala na maaaring nakapaglakbay ang mga piranha mula sa isang lawa patungo sa kabila. Nakakita si Barry ng mga video ng isang siyentipiko na nagngangalang Goodman na nag-aral ng mga piranha sa lawa ng Victoria, habang si Kyle ay patuloy na nakikipagharutan kay Maddie at hinahawakan pa siya. Kinagabihan, nakarating sila sa lawa ng Victoria at nakipagkita kay Goodman para sabihin sa kanya na bumalik na ang mga piranha. Ipinaliwanag niya na hindi magkakaugnay ang mga lawa, kaya malamang na lumilipat ang mga isda sa mga lawa at ilog sa ilalim ng lupa. Sinunggaban ng piranha na nasa kanyang laboratorio ang sinumang lumalapit ng husto sa tangke nito. Naglagay si Goodman ng isang piraso ng bakal sa gitna ng tangke at isang palaka sa kabilang panig. Agad na binangga ng piranha ang bakal at kalaunan ay nakagawa ng butas. Nang kakainin na nito ang biktima, hinila ni Barry palabas ang palaka para iligtas ito. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Goodman na ang mga piranha na ito ay sinauna at gumugol ng maraming taon sa mga lugar na puno ng sulfur dioxide mula sa geothermal activity. Ito ang dahilan kung bakit sila nakabalik. Ginagamit ang sulfur dioxide sa paggamot ng tubig na may chlorine na nangangahulugang sinundan ng mga piranha ang sulfur papunta sa mga drainage system na gawa ng tao. Naalala ni Maddie na ang water park ay direktang umaagos sa Cross Lake, kaya ang napakalaking dami ng chlorine na iyon ang malamang na nagdala sa mga piranha. Masiglang tinalakay ni Barry ang mga teorya kay Goodman at nagulat si Maddie na marami itong alam tungkol sa paksa, kaya ipinaliwanag ni Barry na nagbasa siya ng libro tungkol sa marine biology dahil iyon ang pinag-aaralan ni Maddie. Maaaring magdala si Kyle ng isang pangkat para suriin ang mga tubo sa umaga, ngunit iginiit ni Maddie na bukas ang grand opening ng parke, kaya kailangan nilang suriin ang mga tubo ngayong gabi, kung hindi ay kakainin ng mga piranha ang kanilang mga kliyente. Ilang sandali pa sa lawa, hiniling ni Maddie kay Barry na sumama sa kanya, ngunit inamin ni Barry na hindi siya marunong lumangoy. Pagkatapos ay sumisid si Maddie at sinuri ang mga safety grates sa mga pipeline. Nasa mabuting kondisyon pa rin ang mga ito, kaya hindi dapat makalangoy ang piranha papasok sa parke. Bigla, isang piranha ang lumitaw sa tabi niya at kinagat ang kanyang bukong-bukong. Nagawa nitong kumuha ng kaunting dugo, ngunit mabilis na gumalaw si Maddie at hindi naman malala ang pinsala. Mas maraming piranha ang humahabol sa kanya, kaya't mabilis siyang lumangoy sa ibabaw at tumalon si Kyle sa tubig para tulungan siyang makaahon sa tamang oras. Pagkatapos ay naghalikan sila, kaya't umalis ang naiinis na si Barry. Samantala, patuloy na kinakain ng mga piranha si Ashley na ang katawan ay nasa ilalim na ngayon ng lawa. Nasa balita ang pagkawala ng magkasintahan at si Shelby ay labis na nalulungkot. Hiniling niya kay Josh na makipag-ibigan sa kanya dahil masama ang pakiramdam niya at ayaw niyang mamatay na birhen. Noong una, maayos naman ang lahat, ngunit di nagtagal ay naramdaman ni Shelby na parang may mali. Hindi pinansin ni Josh ang kanyang mga pakiusap at patuloy lang sa paggalaw, hindi napansin ang pagkirot ng tiyan ni Shelby. Bigla siyang nagkumbulsyon at nawalan ng malay habang may kakaiba namang nararamdaman si Josh. Lumabas siya at nakita ang isang piranha na kumakagat sa kanyang pagkalalaki. Tumakbo siya sa silid dahil sa takot at aksidenteng bumangga sa salamin bago niya nakita ang isang kutsilyo na ginamit niya sa pagputol ng kanyang saging na may nakakabit pang piranha. Tumilapon ang dugo sa mga dingding at napasigaw siya sa hindi matiis na sakit bago bumagsak. Nang sa wakas ay nagising si Shelby, nakita niya ang piranha na namimilipit sa dugo. Tinapakan niya ito at iniluwan nito ang putol na ari. Patuloy na hinanap ni Shelby si Josh hanggang sa lumitaw ito sa likuran niya. Galit na sumisigaw at nagtatanong kung ano ang ginawa nito sa kanya. Sa bayan, pinilit ni Kyle si Chad na huminto at hiningi ang kanyang regular na bayad. Lumalabas na si Chad ay ilegal na nagbobomba ng tubig mula sa isang ilog sa ilalim ng lupa papunta sa parke at pinoprotektahan ni Kyle ang kanyang sikreto. Bago umalis, binigyan siya ni Kyle ng tiket ngunit itinapon ito ni Chad. Sa bahay ni Maddie, tinanong siya ni Barry kung nagkabalikan na sila ni Kyle at sumumpa siyang hindi. Nag-ambala sila ni Shelby na nagkwento sa kanila ng nangyari habang patuloy na dumudugo ang kanyang singit. Ilang sandali pa,
Parehong na ospital sina Shelby at Josh at nahihirapan ng mga tao na paniwalaan ang kwento ni Shelby. Sa bahay, tiningnan ni Maddie ang kanyang pinsala habang naliligo. Biglang may lumabas na maliliit na piranha mula sa gripo, kasunod ng isang malaking piranha na umatake kay Maddie. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagising siya mula sa bangungot na ito. Kinabukasan, sa wakas ay muling binuksan ang water park. Ang isa sa mga kliyente ay si Deputy Fallon na nakipaglaban sa mga piranha noon at nawalan ng mga binti. Nakita ni Fallon ang pool at ang kanyang PTSD ay nagpapakaba sa kanya tungkol sa pagiging malapit muli sa tubig. Ngunit kinumbinsi siya ng kanyang kaibigang si Andrew na ito ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang kanyang takot. Habang nagsasaya ang lahat at sinusubukan ng mga bata na manilip sa pool ng mga matatanda, hiniling ni Fallon kay Andrew na ihulog siya sa pool. Gayunpaman, nataranta si Fallon sa huling segundo at nauwi sa pagtulak kay Andrew sa tubig. Pagkatapos ay sinalubong ni Chad ang lahat at inilabas ang isang espesyal na panauhin. Ito ay si Hasselhoff, na kilala sa pagganap bilang lifeguard sa TV. Nakipagharutan siya sa lahat ng mga kababaihan habang kumukuha ng mga selfie kasama sila. Samantala, si Maddie ay naglalakad sa parke at sa wakas ay natuklasan ng makina na ilegal na nagbobomba ng tubig mula sa ilog. Pinagalitan niya si Chad sa ginawa nito at ikinwento sa kanya ang tungkol sa mga piranha, ngunit hindi siya naniwala sa kwento. Patuloy na nagbobomba ang makina, kaya ang mga piranha ay mabilis na lumalangoy sa mga tubo. Sa pamamagitan ng pagbasag sa mahinang harang, sa wakas ay nakarating ang mga piranha sa mga pool. Di nagtagal, sinabi ng isang bata sa kanyang ina na siya ay nakagat ng piranha, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng ina at sinabi sa kanya na ito ay galos lamang. Pagkatapos ay humingi ang bata kay Hasselhoff ng band-aid at tumugon ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng nilagdaang larawan. Dahil hindi kilala ng bata kung sino ang lalaking ito, na-offend si Hasselhoff. Sumigaw ang isang babae sa pool nang makakita siya ng piranha na mabilis na nagtago muli sa tubo. Sinabi ng babae kay Maddie ang kanyang nakita, kaya sinubukan ni Maddie na palabasin ang lahat sa pool, ngunit hindi sila nakinig. Pagkatapos ay hiniling ni Maddie kay Chad na isara ang parke, ngunit tumanggi ito at sinabing nagsisinungaling ang babae. Nang subukang palayasin ni Maddie ang mga tao, kinaladkad siya ni Kyle palayo. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Barry, ngunit hindi siya sineryoso. Pagkatapos, sinalakay ng mga piranha ang mga swimming pool at nagsimulang umatake sa mga tao na ginawang kulay rosas ang tubig dahil sa dugo. Nagsimulang magpanik at maghiyawan ang lahat habang ang mga piranha ay nagpapakabusog sa bawat sulok. Kahit si Dave ay kinagat habang siya ay nagsasariling sikap muli gamit ang tubo. Gusto ni Andrew na tumakas kasama ang kanyang kaibigan, gayunpaman, gusto ni Fallon na lumaban. Isinuot niya ang kanyang mga titanium na binti at humakbang papasok sa pool. Kaya, nang subukan siyang kagatin ng mga piranha, metal lang ang nakagat nila. Ang mga binti na ito ay mga shotgun din na nakabalat kayo. Kaya, sinimulang barilin ni Fallon ang mga piranha habang tinutulungan ng mga tao na makaahon sa tubig. Patuloy na sumisigaw ng tulong ang batang nakagat at hindi siya pinansin ni Hasselhoff. Sinabihan siya ng isang babae na gawin ang kanyang trabaho, kaya ipinaalala ni Hasselhoff sa kanya na hindi siya kailanman naging isang tunay na lifeguard at kailangan lang ng mga tao na makaahon sa tubig. Patuloy na sumisigaw ang bata at kalaunan ay nakaramdam ng konsensya si Hasselhoff, kaya tumakbo siya ng mabagal tulad ng dati at itinulak ang mga tao palayo bago tumalon sa pool. Iniligtas niya ang bata at napagtanto na sa wakas ay isa na siyang tunay na lifeguard. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ni Maddie si Chad at sinuntok siya habang sinisisi niya ito sa lahat. Pagkatapos ay hiniling niya kay Barry na puwersahang i-drain ang mga pool. Bago umalis, sinabi ni Barry sa kanya na mahal niya ito noon pa man. Inamin ni Maddie na akala niya ay mga lalaki ang tipo nito at hinalikan niya ito sa pisngi. Habang papunta sa pump house, natagpuan ni Barry si Dave na may piranha na nakaipit sa kanyang likuran at tinulungan siyang hilahin ito palabas. Kinuha ni Chad ang kahon na naglalaman ng lahat ng perang kinita nila ngayon at sinubukang tumakas. Nang makita niya ang isang batang babae na umiiyak sa bangkay ng ina nito, nakaramdam siya ng konsensya at binigyan ito ng kaunting barya. Pagkatapos ay sumakay siya sa golf cart upang makatakas, ngunit nasagasaan niya ang batang babae. Nagmaneho siya ng ilang segundo at hindi niya nakita ang mga banner na madaling pumugot sa kanya. Nahulog ang ulo sa pool ng mga matatanda at kinain ito ng mga piranha sa harap ng kamera. Habang patuloy na tumutulong si Maddie sa mga tao, nakarating sina Barry at Dave sa pump house at sinimulang tanggalan ng tubig ang mga pool. Unti-unti, lahat ng piranha ay sinipsip ng mga tubo. Natangay rin si Maddie sa agos at lumapit si Kyle upang tulungan siya habang ikinukwento ang tungkol sa kanyang kasunduan kay Chad. Gayunpaman, nang makita niya ang lahat ng dugo, nataranta si Kyle at tumakbo palayo nang hindi siya tinutulungan. Nahirapan si Maddie na lumangoy laban sa pagsipsip ng tubo at nauwi sa paglubog sa ilalim ng pool. Tumalon si Barry sa tubig upang tumulong, ngunit naalala niyang hindi siya marunong lumangoy at kinailangan niyang umakyat palabas. Sa sandaling iyon, isang malaking piranha ang sumira sa pader upang bumalik sa pool at sinubukang kagatin si Barry na malayo na para maabot.
Isang mas maliit na piranha ang papalapit kay Maddie para lamang kainin ang katapat nitong malaking piranha. Nang subukan ng malaking piranha na salakayin si Maddie, hinawakan ni Barry ang kanyang laser trident at inihagis ito sa nilalang, sinaksak ito sa ulo sa tamang oras at napatay ito. Nang mawalan ng malay si Maddie, tumigil sa paggana ang rain pump. Tumalon si Barry sa pool na may malaking brake na nakatali sa kanyang katawan upang makalakad siya sa ilalim at mahanap si Maddie. Hinawakan niya ito at binitawan ng brake upang muling lumitaw. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng CPR upang gisingin. Nagpasalamat si Maddie sa tulong nito at hinalikan siya. Nakaramdam ng konsensya si Kyle sa pagtalikod at bumalik upang iligtas si Maddie, ngunit huli na siya at ibang katawan ang nakuha. Sa pump house, nagbuhos si Dave ng concentrated chlorine sa mga tubo, kasunod ng isang nakasinding sigarilyo. Naging dahilan ito ng pagsabog ng lahat ng pool at pagkamatay ng ilang piranha ng sabay-sabay. Pagkatapos lumipad ng ilang segundo, ang Triton ay lumapag sa ulo ni Kyle at napatay ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Maddie ng tawag mula kay Goodman na nagpaalam sa kanya na ang mga piranha ay nag-evolve at natututong maglakad. Ang sarili niyang piranha ay nakatakas na mula sa tangke. Kasabay nito, isang piranha ang lumabas mula sa pool at naglakad sa lupa. Ang nakagat na batang lalaki ay lumapit upang kumuha ng litrato at ang piranha ay tumalon upang pugutan siya ng ulo na nagtalsikan ng dugo sa nanay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.